Ang ingay ninyo. Lola, kung alis din lang kayo, umalis na lang kayo ng tahimik. Lola, narinig mo ba ako? Natigilan ang buong bulwagan. Ang pisnging ng lola, nasa loob ng 38 taon, ay gumigising ng 1:30 ng madaling araw para magpakulo ng buto-buto para sa kanyang bulalohan, ay tumabingi matapos sampalin ng isang opisyal ng gobyerno. Sa sandaling iyon, isang babaeng tahimik na nakaupo sa pinakalikuran ng bulwagan ang dahan-dahang tumayo. Walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Habang siya ay naglalakad pasulong, maging ang napahinga sa lubgang silid ay tila huminto. Tumigil siya sa harap ni Arturo Vargas na may pang-uyam na ngiti sa kanyang ngalabi. "Sino ka ba?" tanong nito. Hindi sumagot ang babae, itinaas lamang niya ang kanyang kamay. Ito ang tala-arawan ng takip silim. Sa pinakasulukang bahagi ng palengke ng Quiapo sa Maynila, may isang ilaw na bumubukas sa loob ng isang kinakalawang na roll-up shutter. Palagi itong sumisindi sa parehong oras. 1:30 ng madaling araw, habang ang mundo ay mahimbing pa sa pagkakatulog, si Elena Reyes ay gising na. Ang katawan niyang 68 taong gulang na ay mas tumpak pa kaysa sa anumang alarma. Isang matinding kirot ang biglang naramdaman niya sa kanang bahagi ng kanyang baywang. Ipinatong niya ang kanyang palat dito habang dahan-dahang bumabangon. Sanay na siya sa sakit na ito. Maaring malungkot pakinggan ang salitang sanay na, ngunit para kay Elena, ito ay isang ordinaryong umaga lamang. 38 taon na itong paulit-ulit na nangyayari. Mabigat ang kanyang mga hakbang patungo sa kusina. Nanunuot ang lamig sa likod ng kanyang mga kamay habang nahuhugas siya sa malamig na tubig. Ito'y taon-taong nangyayari tuwing sasapit ang taglamig. Wala siyang panahon para maglagay ng hand cream. Maingat niyang inilagay ang mga butong baka na ibinabad niya sa tubig mula pa kagabi sa isang malaking kaldero. Sanay na ang kanyang kamay sa pagbukas ng kalan. Isang klik at sumiklab ang asul na apoy. Unti-unting umakyat ang maputing singaw. Pumikit sandali si Elena sa harap ng kaldero. Ang amoy na ito, sa loob ng 38 taon, ito ang amoy na gumigising sa kanya tuwing madaling araw. Ang amoy ng pinakuluang buto-buto. Ito ang simula ng kanyang araw, ang patunayan ng kanyang buhay. Para sa iba, baka amoy ng sabaw lang ito, ngunit para kay Elena, iba ito. Ito ang amoy noong buhay pa ang kanyang asawang si Pedro. Ito rin ang amoy noong pumanaw na ito. Kaya't hindi lang ito ordinaryong amoy ng sabaw. Ito ang amoy ng mga panahong kanyang pinaktisan. 12 taon na mula nang pumanaw si Pedro. Kanser sa tiyan. Nagsimula ang mga sintomas noong tag-araw at 3 buwan lang sa ospital ay binawian na siyang buhay. Noon, ang anak nilang si Marco ay 33 at kararating lang ng 2 buwan mula nang ikasal sila ng kanyang nobyang si Isabela de Leon. Bago pa man may sabit ang kanilang wedding picture sa pader, natanggap na nila ang masamang balita sa pasilyo ng ospital. Umiyak si Elena sa banyo nga ospital ng araw na iyon habang bukas ang gripo. Inilakas niya ang agos ng tubig para walang makarinig sa kanyang mga hikbi. Pagkatapos nahilamos siya at lumabas. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang manugang. Nagsimula siyang gumising ng 1:30 para mas maagang may salang ang kaldero. Kapag mas matagal ang pagpapakulo, mas malinamnam ang sabaw at makakatipid siya sa sangkap. Noong una, hindi makasabay ang kanyang katawan. Laging pumipikit ang kanyang mata at nanginginig ang makamay. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, nakasanayan na rin ng kanyang katawan ang oras na iyon. Kahit walang alarma, kusa siyang nagigising. 12 taon na ang nakalipas mula noon. Nang maksimulang kumulo ang sabaw, inilabas ni Elena ang masa para sa siomay. Kahit nabulalohan ang kanyang tindahan, kilala rin ito sa kanyang handmade siomay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan siya ng kanyang nasuki. Giniling na baboy, tokwa,
at tinatad na repolyo ang kanyang palaman. Gamit ang kanyang makakapal na daliri, maingat niyang binalot ang bawat isa. Bagamat mabagal, pantay-pantay ang pagkagawa. 38 taon na niyang ginagawa ito sa parehong paraan. Hindi siya nakmamadali. Naniniwala siyang ang pagmamahal at dedikasyon ay inilalagay sa bawat piraso, na ang din kanyang magadaliri ay naglalaman ng kanyang puso. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang matapos niya ang isang tring siomay. Tumingin siya sa salamin habang nahuhugas ng kamay. Malalim ang mga bilok sa ilalim ng kanyang nga mata, humpak ang kanyang nga pisngi. 3 araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Kitang-kita ito sa kanyang mukha. Nagsimula ang lahat ng kumalat ang balita tungkol sa redevelopment sa palengke. 3 buwan na ang nakalipas nang unang lumabas ang usapan. Isang maliit na balita sa isang lokal na diaryo ang nagsabing pinag-aralan ng lungsod ng Maynila na gawing mixed-use commercial zone ang lugar ng Quiapo. Noong una, hindi ito pinansin ng mga tindero. 10 taon na ang nakalipas, may ganito ring balita. 5 taon na ang nakalipas, mayroon ulit. Palaging nawi sa wala, ngunit ngayon may kakaiba. 2 buwan na ang nakalipas, maempleyado mula sa City Hall mismo ang bumisita para magsagawang survey. Tiningnan ang matitulong ng lupa, in-inspeksyon ang katatagan ng magusali, at tinanong ang matindero kung gaano na sila katagal sa pwesto. Kinuhanan nila ng litrato ang labas ng matindahan at sinilip pa ang loob. Ramdam na may seryosong nangyayari. Muling hinalo ni Elena ang sabaw sa kaldero. Maputi na ito at malapot. Magiging maayos din ang lahat, bulong niya sa sarili. 38 taon na ako rito. Walang makakaagaw ng tindahan ko. Ngunit sa kabila ng pagpapakalma sa sarili, nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Naalala niya ang kanyang asawa. Kung buhay lang si Pedro, ano kaya ang sasabihin nito, matapang ang lalaking iyon. Sa tuwing may pulongkang Asosasyon Nega Manininda, siya ang laging nasa unahan at malakas ang boses. Hindi siya papayag na may manlalamang. Si Elena naman ay laging nasa likod niya, nag-asikaso ng pagkain, nagpapakulong sabaw at nag-aalaga sa kanilang anak. Si Pedro ang laging humaharap. Ngayon, wala na ang taong iyon para sa kanya. 4:00 ng madaling araw, nagsalin si Elena ng mainit na sabaw sa isang thermos. Araw-araw niyang dinadalhan si Lola Trining, isang 82 taong gulang na kapitbahay na mag-isang naninirahan. May anak ito, ngunit ni minsan sa isang taon ay hindi dumadalaw. Para kay Elena, si Lola Trining ay tila isang salamin ng kanyang hinaharap. Kaya't mas lalo niya itong inaalagaan. Malamig ang hangin habang naglalakad siya sa madilim na eskinita. Ilan sa mga poste ng ilaw ay pundi na. Pagkatapos niyang iwan ang thermos sa tapat ng pinto, nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Marco, ang kanyang anak. Nay, gising pa po kayo. Hindi, anak, nagtatrabaho na. Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Sabi po kasi ni Belle, gusto niyang sumama sa inyo sa susunod na linggo sa meeting. Natigilan si Elena. Ang tinutukoy ni Marco ay ang redevelopment project briefing na nakatakda sa susunod na Martes sa covered court ng palengke. Naku, abala yung bata. Bakit mo pa pinilit? Ayaw po kasi niyang mag-isa kayo. Nay, gusto rin daw niyang makita mismo ang sitwasyon. Si Isabella Bel de Leon Santos, ang kanyang manugang, ay ang Vice President for Planning ng Archipelago Builders Incorporated, isa sa pinakamalaking construction company sa bansa. Siya rin ang nag-isang anak na chairman nito. Nagtapos siya na economics sa UP Diliman at kumuha ng MBA sa Harvard. Ang isang taong sobrang abala ay sasama sa isang simpleng pulong sa lumang palengke. Nahihiya si Elena, ngunit kasabay nito'y nagpapasalamat. Sa totulang, may distansya sa pagitan nila ni Belle mula pa noong ikasal ito kay Marco. Si Elena ang unang lumayo.
Ayaw niyang maging pabigat sa isang manugang na galing sa mayamang pamilya. Hindi na niya sila pinapapunta tuwing Pasko at Bagong Taon at bihira siyang tumawag. Ilang beses sinubukan ni Belle na kumustahin siya, ngunit palaging maikli ang sagot ni Elena. 5 taon ang lumipas. Ang namuo sa pagitan nila ay hindi pagmamahal, kundi distansya. Sige kung makakapunta siya, pero wag niyong pilitin. Pagkababa ng telepono, bumalik si Elena sa kanyang tindahan. Mas lalong lumamig ang hangin, hinalo niyang muli ang sabaw sa kaldero. Isang puting bula ang umangat. Inalis niya ito. Ilang beses na kaya niya itong ginawa? 1,000, daan-daang libo? Hindi na niya mabilang. 6:00 ng umaga, nagsimulang magising ang palengke. Si Mang Jose, na may-ari ng pesto ng prutas, ay naktas ng kanyang shooter at kumabay. Aling Elena, kayo na naman ang pinakamaka. Kailangan para lumabas ang tunay na linamnam sabaw na kangiting sagot ni Elena. Itinaas niya ang sariling shutter at pumasok sa loob. Kinuha niya ang walis at nilinis ang bawat sulok. Inilabas niya mula sa ref ang atsara na ginawa niya kahapon. Nakahanda rin siya tinatad na sibuyas at iba pang sahog. Bawat kilos niya ay tuloy-tuloy, parang isang sayaw. Isang ritmong nabuo sa loob ng 38 taon. 7:00, dumating ang una niyang customer, isang construction worker na papasok sa trabaho. Aling Elena, isang bulalo nga po. Oh, sandali lang. Nagsandok si Elena ng sabaw sa isang palayok, isinalang sa apoy at hinanda ang kanin at atsara sa gilid. Nagdagdag siya ng 2 pirasong siomay bilang pampagana. Umusok-usok pa ang kumukulong palayo ng ilapak niya ito sa mesa. Wala pa ring tatalo sa sabaw niyo, Aling Elena. Parang nabubuhayan akong dugo. Itinanggi ito ni Elena, ngunit sa loob-loob niya, puno ngang saya ang kanyang puso. Sa loob ng 38 taon, ang salitang ito ang nagpatatak sa kanya. Isang papuri, isang ubos na mangkok, isang pangakong babalik muli. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon tuwing 1:30 ng madaling araw. Mag-aalas 10 na nang humupa ang mga customer. Umupo si Elena sa likod at hinilot ang kanyang baywang. Kumikirot din ang kanyang kanang tuhod. Alam niyang kailangan na niyang magpatingin sa doktor, ngunit mas takot siyang isara ang kanyang tindahan. Pakiramdam niya, kapag nagsara siya kahit isang araw lang, baka hindi na bumalik ang kanyang mga suki. Mas matindi ang takot na iyon kaysa sa sakit na nararamdaman. Sa ibabaw ng mesa, may isang lukot na papel, isang anunsyo mula sa Asosasyon ng Mamanininda, pulong para sa mga residente ukol sa urban redevelopment ng palengke ng Quiapo. Susunod na Martes, 2:00 p.m., Covered Court. Binasa muli ni Elena ang anunsyo, 38 taon. Iyon ang panahong ginugol niya para mapanatili ang pwestong ito. Panahon nakpaktiti sa sakit, nakbaywang, pagbangon sa dilim, at pagpapakulo nagbuto-buto ng mag-isa. Hindi siya makapaniwalang ang lahat ng iyon ay maaring mabura ng isang pirasong papel. Kinagabihan, hindi siya makatulog kung makakaroon ng redevelopment, saan siya pupunta. Sa edad niyang ito, saan siya kukuha ng panibagong puhunan? Paano na ang kanyang masuki? Sino na ang magdadala ng sabaw kay Lola Trining? 1:00 ng madaling araw, kailangan na niyang bumangon sa loob ng 30 minuto. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit hindi siya makatulog, kailangan niyang ipahinga ang kanyang nga mata. Kailangan niyang magluto ng bulalo bukas. Lunes ng umaga, habang nag-aasikaso si Elena ng order, biglang nakagulo sa may pasukan ng palengke. 3 giting na SUV ang guminto. Ang mga bumaba ay nakasuot ng makakatulad na vest na may nakasulat na Komisyon sa Pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila.
May dala silang clipboard at kamera. Dahan-dahan silang pumasok sa eskinita. Tila hindi matao ang tinitiknan kundi ang magusali at pwesto. Isang lalaki ang nangunguna sa kanila. Matangkad, balingkinitan at nasa mga 50 anyos. Nakasuot siyang business suit sa ilalim ng vest, isang bihis na hindi bagay sa lumang palengke. Kumpiyansa ang kanyang paglakat na parabang naglalakad sa sarili niyang opisina. Hindi niya pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tindero. Siya si Arturo Vargas, ang direktor ng komisyon. 20 taon na siyang eksperto sa mga urban development project. Sa lahat ng proyektong hinawakan niya, walang nakusang umalis na mga residente. Pero sa huli, lahat sila ay napapaalis. Iyon ang paraan ni Arturo Vargas. Magsisimula sa hygiene inspection, susundan ng mga multa at magtatapos sa suspension ng business permit. Hindi niya iniisip ang stress na idinudulot nito sa mga tao. Para sa kanya, ang redevelopment ay para sa ikaunlad ng siyudad at para doon kailangang magsakripisyo ng ilan. Sa likod niya ay si Celeste Aquino, 38 taong gulang, isang public officer na personal niyang dinala sa komisyon. 3 taon na niyang sinusunod ang bawat uto ni Arturo nang walang tanong. Ang redevelopment ay para sa pagunlad, sabi niya sa sarili. Babayaran naman ang mga apektado. Sa loob ng 3 taon, iyon ang kumot na tumatakip sa kanyang konsensya. Ngunit minsan, lalo na kapag nakikita niya ang nga mukhang matatandang tindera, may kumikirot sa ilalim ng kumot na iyon. Pilit niya itong binabalewala. Tumigil ang tingin ni Arturo sa tindahan ni Elena. Gaano nakatagal ang tindahang yan? Tiningnan ni Celeste ang kanyang clipboard. Pwesto po ni Elena Reyes, Bulalohan, 38 years na po siyang nag-operate. Nasaan ang lokasyon niyan? Nasa pinakagitna po ng proposed site. Kung hindi po alis ang tindahang yan, hindi may sasagawa ang plano para sa entrance ng commercial building. Dahan-dahang lumapit si Arturo, tumingin siya sa loob at naktama ang kanilang nga mata. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi komportable. Magandang umaga po, mula po kami sa komisyon. Magi-inspeksyon lang po kami sandali. Pinunasan ni Elena ang kanyang makamay sa apron at tumayo. Sige po, tuloy po kayo. Pumasok si Arturo kasama si Celeste at isa pang staff. Sa kanilang 3 na puno ang maliit na tindahan. Sinuri ni Arturo ang lahat mula sa kisame, sahig, ref, kalan hanggang sa ventilasyon. Si Celeste naman ay nagsimulang magsulat sa kanyang notebook. Paano po ninyo ni-record ang temperatura ng sabaw ninyo? Natihilan si Elena. Temperatura? Record? Opo. Ayon po sa Food Safety Act, ang mga pagkaing may sabaw ay kailangang i-record ang temperatura 3 beses sa isang araw. Hindi alam ni Elena na may ganoong regulasyon. Sa loob ng 38 taon, wala pang nagsabi sa kanya niyon. May mga nag-inspeksyon na nun, pero walang humingi ng record ng temperatura. Kailangan po bang ang hiwalay na papel para doon? Tumingin si Arturo kay Celeste na naglagay ng check sa kanyang notebook. Opo, kailangan. At titignan din po namin ang inyong ventilasyon. Lumapit si Arturo sa exhaust fan at hinawakan ang filter. May dumikit na alikabok sa kanyang daliri. Ipinakita niya ito kay Celeste nang walang imik. Muling nagsulat si Celeste. Ramdam ang kanilang matagal ng pagkakaintindihan. Kailan po ang huling palit ng filter ninyo? 2 buwan na po ang nakalipas. Kailan po eksakto? Noong katapusan po ng nakaraang buwan. May record po kayo? Wala. Hindi alam ni Elena na kailangan itong i-record. Sa loob ng 38 taon, walang humingi nito. Nagpatuloy ang inspeksyon sa loob ng 10 minuto. 7 paglabag ang kanilang nakita. Walang record ng temperatura, walang record ng pagpalit ng filter, maling distansya ng display, walang record ng pagdidisinpekta, maling pewesto na magamit sa pagluluto, maling lokasyon na mabasurahan,
at masyadong maliit na sulat sa expiration date. Mga bagay na hindi pinansin sa loob ng 38 taon, nang gunit kang susundin ang libro ng regulasyon, lahat ay paglabag. Naglabas ng dokumento si Arturo. Ito po ay isang notice to correct. Kung hindi ninyo maayos ang maito sa loob ng 10 araw, masususpinde po ang inyong business permit. Nanginginig ang kamay ni Elena habang inaabot ang papel. Pero paano po ang ibang tindahan? Lahat po ba ay i-inspeksyonin ninyo? Tumingin si Arturo kay Elena. Umikot po kami. Sinusunod po namin ang listahan. Pagkasabi niyon, umalis na siya. Rinig ang tunog ng kanyang sapatos palayo. Mula sa bintana, pinanot ni Elena ang grupo ni Arturo. Ngunit nagtaka siya. Nilakpasan lang nila ang pwesto ng prutas ni Mang Jose. Nilakpasan din nila ang tindahan ng ulam ni Aling Nena at ang pansitan ni Mang Lito. Dire-diretso silang lumabas ng palengke at sumakay sa kanilang sasakyan. Iisang tindahan lang ang kanilang pinasok. Ang tindahan ni Elena. Lumapit si Mang Jose. Aling Elena, anong nangyari? Hindi naman sila dumaan sa akin. Hindi ko rin alam, Jose. Tiningnan muli ni Elena ang papel. Ang nga salitang suspensyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Kinabukasan, Martes, bumalik si Arturo. Ngayon, may kasama siyang 2 tauhan mula sa Sanitation Department. 8:00 ng umaga, kasaksagan ng almusal at may 3 customer si Elena. Regular sanitation check po ito, sabi ni Arturo pagpasok. Nagsimulang mag-inspeksyon ng matauhan, binuksan ang ref, binuhat ang mapalayok at pinunasan ng cotton swab ang paligid ng kalan. Kumuha sila ng litrato. Napahinto sa pagkain ang mga customer. Namula ang mukha ni Elena sa hiya. 38 taon, ngayon lang nangyari ito. Pwede po bang bukas na lang kayo bumalik? May mga kumakain pa po. Ang sanitation check po ay ginagawa habang bukas ang tindahan. Sagot ni Arturo. Pagkasabi nito, tumayo ang isang customer at umalis nang hindi nagbabayad. Sumunod din ang isa pa. Ang natirang isa ay kumain pa, kaunti bago iniwan ang kanyang pagkain. Ang araw na iyon, nasira ang benta ni Elena. Nakaupo siya sa loob ng walang laman na tindahan, nakatingin sa 3 mangkok na may tirang pagkain. Habang nililigpit niya ang mga ito, halos mayak siya pero pinigilan niya. Kinabukasan, bumalik ulit si Arturo. Itinuro niya ang daanan sa labas. May nakaharang po diyan. Tiningnan ni Elena. 2 walang lamang balde ang nakalagay sa gilid. Sandali ko lang po inilabas yan. Huhugasan ko po mamaya. Bawal po maglagay kahit ano sa daanan. May multa po yan. Naglabas si Celesteng isa na namang papel. Wala nang masabi si Elena. Gusto niyang sumigaw sa galit. Pero natatakot siyang baka mas lumala ang sitwasyon. Kinagabihan, lumapit si Mang Jose. Aling Elena, yung mga balde niyo, hindi naman po nakalabas yan kaninang umaga. Nakita ko po, nasa loob ng tindahan niyo, nanlaki ang mga mata ni Elena. Kung ganun, sino ang naglagay dun? Umiling lang si Mang Jose. Nang gabing iyon, unang beses na umiyak si Elena nang walang tunok. Mag-isa sa madilim na silid sa likod ng kanyang tindahan. Sa loob ng 38 taon, hindi siya umiyak dahil sa negosyo. Kahit noong namatay ang asawa niya, sa banyo lang siyang ospital umiyak. Pero ngayon, iba, wala siyang ginagawang masama, pero trinatrato siyang parang kriminal. Ang 38 taon, niyang paghihirap ay binabalewala. Sobrang sakit. Pagkatapos umiyak, pumunta siya sa harap ng kaldero at binuksan ang apoy. Habang pinapanut ang puting singaw, sinabi niya sa sarili, bukas, magbubukas pa rin ako. Kapag nagsara ako, talo ako. Martes, 1 oras na mas maaga nagsara si Elena. Kailangan niyang maghanda para sa pulong ng 2:00. Hinubat niya ang apron at nagugas ng kamay.
Kinuha niya ang pinakamalinis niyang kulay asul na jacket. Tumingin siya sa salamin. Malalim pa rin ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Makinig ka lang ng mabuti, sabi niya sa sarili, ngunit kumakabog ang kanyang dibdib. Alauna ng hapon, isang itim na sedan ang huminto sa pasukan ng palengke. Bumaba si Isabela Bel de Leon Santos. Nakasuot siyang kulay abong slacks at blazer. Nakatali ng maayos ang kanyang buhok at simple lang ang kanyang makeup. Isang maliit na portfolio lang ang dala niya. Para sa isang tao sa lumang palengke, napaka-formal ng kanyang ayos, pero hindi OA. Sa halip, nagpapasalamat si Elena. Ramdam niyang nag-ayos ito para sa kanya. Nandito ka na pala, hindi ka ba abala? Okay lang po, Nay. Kailangan po nating makasama sa araw na ito. Tumayo si Belle sa tabi ni Elena. Mas matangkat siyang isang ulo. Magkaiba ang kanilang itsura. Si Elena sa kanyang lumang jacket, si Belle sa kanyang modernong business suit, ngunit isa ang direksyon na kanilang tinitignan. Naglalakad sila papunta sa covered court. Marami ng mga tindero doon. Umupo sila sa gitna. Maingat na inalalayan ni Belle ang upuan ni Elena bago siya umupo. Okay lang po ba ang baywang niyo? Nay, nak, ayos lang kapag nakaupo. Inilabas ni Belle ang isang maliit na notebook at ballpen, handang magsulat. Pinanut siya ni Elena. Ang batang ito, palaging handa. Hindi siya pumunta ng walang dala. May plano na siya sa kanyang isipan. Eksaktong 2:00, umakyat si Arturo Vargas sa entablado. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Belle ang klase ng tao nito. Arogante, mabilis magsalita, at may pekeng kumpiyansa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Arturo Vargas, Direktor ng Komisyon sa Pagpapaunlad ng Kalakhang, Maynila. Ngayon po, ipapaliwanag ko ang plano para sa redevelopment ng palengke ng Quiapo. Isang artist rendering ang lumabas sa screen. Isang modernong gusali ang ipinalit sa lumang palengke. Sa unang palapag ay isang modernong supermarket, sa pangalawa ay food court, at sa mga susunod ay residential units. Inaasahang tataas ng 3 beses ang halaga ng lupa sa lugar. Paano naman kami? Tanong isang tindero. Bibigyan po kayo ng financial assistance based sa haba ng inyong serbisyo. Pero kahit may pra kami, hindi na kami makakabalik diyan. Maaari po kayong mag-apply para bumili ng pwesto, pero ang presyo ay base na po sa bagong market value. Mabilis na nagsulat si Belle sa kanyang notebook. Presyo ng pwesto equals market value. Alam niya kung ano ang ibig sabihin niyon. Halos impossible nang makabalik ang mga dating tindero. Alam niya ang statistics. Sa mga redevelopment projects, 8% lang ng original na residente ang nakakabalik. 9 sa 10 ang tuluyang nawawalan ng pwesto. Mahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang makamay. Nakita ito ni Belle pero hindi siya nagsalita. Nandiyan lang siya sa tabi niya. Nang matapos ang presentasyon, oras na para sa mga tanong. Unang nagtas ng kamay si Mang Jose. Gaano po kalaki ang financial assistance na iyan? Iba-iba po, depende sa inyong benta at haba ng serbisyo. Sasabihan po namin kayo ng personal. Magkano po ang average? Hindi ko pa po masasabi sa ngayon. Pare-pareho ang sagot ni Arturo sa lahat ng tanong. Sasabihan namin kayo, hindi ko pa masasabi. Isang classic na paraan para iwasan ang mga mahahalap na tanong. Malinaw na ang pulong na ito ay hindi para makinig, kundi para mag-anunsyo ng isang desisyon na matagal nang tapos. Biglang nagtaas ng kamay si Elena. Nanginginig ito, pero itinaas pa rin niya. Excuse me po, ako po si Elena Reyes. 38 years na po akong nagtitinda ng bulalo rito. Mas matagal pa po ako sa palengkeng ito, pero nitong nakaraang linggo, ako lang po ang laging ini-inspeksyon. Bakit po kaya? Natahimik ang lahat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Arturo. Bumaba siya mula sa entablado at lumakad papalapit kay Elena. Kayo po si Elena Reyes, tama po ba? Opo. Sinusunod lang po namin ang proseso. Pero kahapon at nung isang araw, bumalik po kayo.
At yung basurahan na hindi naman sa akin, minultahan niyo po ako. Pwede ko po bang malaman kung bakit? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Tumiim ang mata ni Arturo. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ginang Reyes, sa isang opisyal na pulong, huwag po kayong gumawa ng mga walang basehang akusasyon. Dahil po sa mga taong tulad ninyo na antala ang pag-unlad, nagtatanong lang naman po ako. Pak! Isang malakas na tunok ang umalingaw-ngaw. Sa umpisa, hindi naintindihan ni Belle kung ano iyon. Pagkatapos ng kalahating segundo, nakita niya ang kanang kamay ni Arturo ay pababa. Ang mukha ni Elena ay nakatabinghi sa kaliwa. Naging yelo ang buong bulwagan. 3 segundo ang lumipas, walang gumagalaw. Para bang lahat ng 50 taong naroon ay huminto sa pahinga kahit ang mataga media ay natigilan. Alam ng lahat na may kailangang gawin, pero walang nanguna. Hinawakan ni Elena ang kanyang pisngi. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Sa edad niyang ito, ayaw niyang makita ng iba na umiyak. Mainit ang kanyang pisngi, may umugong sa kanyang tenga. Ramdam niya ang pamamaga sa ilalim ng kanyang palat. 38 taon. At dito sa harap ng maraming tao, sinampal siya ng isang opisyal. Si Arturo ay nakatayo pa rin. Mas malaki ang gulat sa kanyang mukha kaysa sa pagsisisi. Tila hindi niya inaasahan na gagawin niya iyon. Isang reporter ang kumasa ng kanyang kamera. Ang tunog ng shooter ay bumasag sa katahimikan. Sa loop ng 3 segundong iyon, pinanot lang ni Belle ang lahat. Ang kamay ni Arturo, ang tumabinging mukha ng kanyang biyenan, ang namumulang pisngi nito. Sa isang iglap, nawala ang 5 taong distansya sa pagitan nila. May gumuho sa loob ni Belle. Galit, awa, pagsisisi lahat ay nagsama-sama. 5 taon siyang hindi naging malapit kay Elena. 5 taon siyang umiwas dahil sa abala. Ngunit ngayong nakita niya ang nangyari, gumuho ang lahat ng iyon. Dapat pala mas madalas akong dumalaw. Dapat pala kinumusta ko siya. Mag-isa pala siyang lumalaban. Sa ika-4 na segundo, dahan-dahang tumayo si Belle. Walang pagmamadali. Bawat kilos ay mabagal ngunit tuloy-tuloy. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sino ang babaeng iyan? Naklakat siya papalapit kay Arturo. Tumigil siya sa mismong harap nito. Mas maliit siya pero makapantay ang kanilang mata. Hindi siya umiwas ng tingin at itinaas niya ang kanyang braso. Ang mukha naman ni Arturo ang tumabingi sa kanan. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mataw. Sunod-sunod na nag-flash ang mga kamera. Hinawakan ni Arturo ang kanyang pisngi, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo? Sa isang opisyal ng gobyerno? Isinasauli ko lang po ang ginawa ninyo sa nanay ko. Mahinahon ngunit malinaw na sabi ni Belle, rinig sa buong bulwagan. Itinaas ni Arturo ang kanyang kamay, handang gumanti. Tiningnan ito ni Belle. Hindi siya umatras. Sige po, sampalin niyo ako at sisiguraduhin kong ang araw na ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ninyo. Nakikita po kayo ng lahat ng kamera. Napatingin si Arturo sa paligid. 2 reporter ang nakatutok sa kanya. Maraming tindero ang kumukuhang video gamit ang kanilang mga cellphone. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Lumapit si Belle kay Elena at lumuhod. Okay lang po ba kayo? Nay, tiningnan ni Elena ang kanyang manugang. May mga luha sa kanyang mga mata. O Belle, pero bakit mo ginawa yon? Baka ikaw ang mapahamak. Sinaktan po kayo. Nay, hinawakan ni Belle ang nangginginig na kamay ni Elena. Iyon po ang dahilan. Tumayo si Belle at kumuha ng isang business card mula sa kanyang portfolio. Inilapag niya ito sa mesa sa harapi ni Arturo. Ginampot ito ni Arturo. Isabela de Leon Santos, Vice President for Planning, Archipelago Builders Inc., natigilan siya. Maganap na po kayo abogado, sabi ni Belle bago bumalik kay Elena. Tara na po.
Nay, habang papalabas sila, walang nangahas na magsalita. Si Arturo ay naiwang nakatayo, hawak ang business card. Lumapit si Cheles. Direktor, hindi po ba anak siyang chairman ng Archipelago Builders? Namutla si Arturo Vargas. Naisip ni Cheles, tapos na ito. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Paglabas nila, sinabi ni Belle, Nay, kailangan po nating pumunta sa ospital. Huwag na, okay lang ako. Kailangan po, Nay. Para madokumento ang nangyari, kakailanganin po natin ang record. Sumunod na lang si Elena. Sa sasakyan, tumawag si Belle sa kanyang executive assistant. Ati, Reese, may emergency. Una, ipa-background check mo si Arturo Vargas, direktor ng komisyon. Lahat ng detalye. Pangalawa, alamin mo kung sino ang may hawak ng CCTV footage sa covered court ng Quiapo kaninang 2 to 3 p.m. Ipa-secure mo agad. Teka, ano po bang nangyari? Sinaktan niya ang nanay ko. Isang sandaling katahimikan. Sige po, kikilos na ako agad. Pinapalaki mo yata ang gulo. Belle, sabi ni Elena. Nay, sinampal po kayo sa harap ng maraming tao. May mga reporter, malaki na po talaga ang gulo. Hindi ko na po ito pinalaki. Tahimik na lang si Elena. Ang gusto ko lang naman, matahimik na ang lahat. Kapag nanahimik po tayo, kayo po ang talo at hindi lang po ito tungkol sa inyo. Lahat po ang tindero ay apektado. Ang tanong ninyo kanina, iyon po ang tanong ng lahat. Tumingin si Elena sa labas. Paano kung madamay sila dahil sa akin? Kahit hindi po kayo nagsalita, madadamay pa rin sila. Nakita nyo naman po ang plano. Tahimik man sila o hindi, paalisin sila. Matagal na hindi nagsalita si Elena. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, ang gusto ko lang mapanatili ang tindahan ko. At ito na po ang paraan para mangyari iyon. Nay, hindi ba makakasama sa iba? Makakatulong po ito, Nay, dahil malalaman ng lahat na hindi lang kayo, kundi ang buong palengke ang biktima ng pang-abuso. Tumango si Elena, sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Kinagabihan, tinawagan ni Belle si Marco. Nabalitan mo na ba? Oh, tumawag si Mang Jose. Kamusta si nanay? Nakakuha na ako ni medical legal report. 2 weeks daw ang pamamaga. Pinapaimbestigahan ko na si Arturo Vargas. Belle, wag kang masyadong magpadalos-dalos. Hindi ako nagpapadalos-dalos, pero kailangan itong ayusin. Pumayag na si nanay. Pagkababangang telepono, binuksan ni Belle ang kanyang notebook. Muli niyang binasa ang kanyang nga isinulat. Ang paulit-ulit na sagot ni Arturo, ang hindi patas na redevelopment plan at ang tanging pag-target kay Elena. Malina ang dahilan, ang tindahan ni Elena ang sagabal sa kanilang plano. Kaya't kinipit nila siya at nang hindi umubra, sinaktan na. Isinara ni Belle ang notebook. Bukas, sisimulan niya ang laban. Kinabukasan, ipinatawag ni Belle si Ati Reyes. Ano na nakuha mo kay Arturo Vargas? Narito po ma'am. Iniabot niya ang isang folder. Sa 18 taon niya sa serbisyo, may 14 na reklamo na palalaban sa kanya mula sa mga dating redevelopment projects. Lahat ay dismissed dahil biglang inaatras, nega-maga nagrereklamo. Ang CCTV footage, naka-secure na po. Hiningi po ni Mang Jose ang kopya mula sa Barangay Bago, paman ito subukang ipabura ng opisina ni Vargas. Unang beses nang umiti si Belle. Puntahan natin siya. Bumalik si Belle sa Quiapo. Maraming mga tindero ang nakakilala sa kanya. Siya yung babaeng sumampal kay Direktor Vargas bulong-bulungan. Hindi niya ito pinansin at dumiretso kay Mang Jose. Ibinigay ni Mang Jose ang isang USB para kay Aling Elena. Gagawin ko ang lahat. May magagusto po bang maging testigo? Ako at marami pa.
Mga 20 kami, galit na galit kami sa nangyari kahapon. Buong umaga, kinapanayam ni Bella ang mga tindero. Nakuha niya ang makatestimonya. Si Elena lang ang laging iniinspeksyon. Sinabi mismo ni Arturo sa kanila na kailangang umalis si Elena. At may isang nagsabi na inalok siya ni Arturo na dakdak na bayad kung ikakalat niyang may masamang amoy ang sabaw ni Elena. Hindi na ito simpleng pang-abuso. Ito ay isang organisadong sabwatan. Kinahapunan, nagpunta sila sa City Hall para mag-file ng Freedom of Information Request para sa lahat ng dokumento na may kinalaman kay Arturo Vargas. Gabi, bumalik si Bel sa tindahan ni Elena. Nandun na rin si Marco. Sabay silang kumain ng bulalo. Ito po ang lasa ng 38 taon. Nay, sabi ni Bel, ngumiti si Elena. Bel, baka masyado na itong lumalaki. Baka lalong mahirapan si nanay. Sabi ni Marco. Marco, sinampal ang nanay mo sa harap ng publiko. Isang taong walang ginawang masama at gusto mong manahimik na lang tayo? Marco, sabi ni Elena, tama ang manugang mo. Ako na ang nagdesisyon. Makalipas ang 3 araw, nagsimulang magdatingan ang ebidensya. Nakuha sa CCTV ang malinaw na kuhangang pananampal ni Arturo. Ngunit may mas mahalaga pa. Isang kuha, 2 araw bago ang pulong. Madaling araw, isang lalaki ang naglagay ng sako ng basura sa tapat ng tindahan ni Elena, ang mismong basura na naging basehan ng multa. Siya mismo ang naktanim ng ebidensya. Dumating din ang mga dokumento mula sa City Hall. Sa buong palengkeng Quiapo, isang tindahan lang ang nabigyan ng notice to correct, ang tindahan ni Elena. Ito na ang matibay na pruwebang ang pang-abuso sa kapangyarihan. Samantala, sa opisina ni Arturo, tinawag niya si Celeste. Alamin mo ang kahinaan ni Isabela de Leon. Siguradong may baho ang kumpanya niyan. Nagalinlangan si Celeste. Iba na ito. Ang pagjipit sa mga tindero ay parte ng trabaho. Pero ang paghahanap ng butas sa isang malaking korporasyon ay ibang usapan. Direktor, baka mas lalong lumaki ang gulo. Kavin mo, kinagabihan naiwan mag-isa si Celeste sa opisina. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang maliit na USB. Sa loob ng 3 taon, ni-record niya ang lahat ng utos ni Arturo para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ngayon, habang hawak niya ito, ibang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang mukha ni Elena nang sampalin ito. Alam niyang walang kasalanan ang matanda. At alam niyang siya ang naglagay ng basura sa tapat ng tindahan nito. Inilagay niya ang USB sa kanyang bag. Kinabukasan, tinext niya si Arturo, Direktor, malinis po ang record ng Archipelago Builders. At baka po nakunan ng CCTV ang paglalagay kong basura. Atras na po ako sa kasong ito. Hindi ko na po kayang sundin ang mga utos ninyo. 2 araw ang lumipas. Nakpakita si Celeste sa tindahan ni Elena. Ako po si Celeste Aquino. Nagtrabaho po ako sa ilalim ni Director Vargas. Yumuko siya, patawad po. Ako po ang naglagay ng basura sa tapat ninyo. Hindi nagsalita si Elena. Pwede ko po bang makuha ang contact number ni Ma'am Isabela? May ibibigay po ako sa kanya. Tinawagan ni Elena si Bel. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng tindahan, ibinigay ni Celeste ang USB. Narito po ang record ng lahat ng katiwalian ni Director Vargas sa loob ng 3 taon. Pati na po ang malagay na tinanggap niya. Binuksan ito ni Bel. Ang lahat ay naroon. Makontratang may patong, mapakeng report at mga text message sa mga fixer ang kabuwang halaga ng lagay. 85 milyong piso. Bakit mo ito ibinibigay? Tanong ni Bel. Noong una, akala ko trabaho lang, pero nang makita kong saktan ang lola, napatingin si Celeste kay Elena, alam kong mali na ang lahat. Tinawagan ni Bel si Ate Reyes. Maganda ka ng kasong plunder, graft and corruption at physical injuries. At ihanda mo ang papeles para sa whistleblower protection program.
Bago umalis si Celeste, tumayo si Elena. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Umupo ka. Kumain ka muna ng bulalo. Sa harap ng mainit na sabaw, humagulgol si Celeste. Hindi naksalita si Elena. Tahimik lang siyang umupo sa tabi nito. Mula sa isang tabi, pinanood ni Belle ang lahat. Ang taong nakpahirap sa kanyang biyenan ay pinapakay nito ngayon. Ito si Elena Reyes. Ang babaeng sa kabila ng lahat ng paghihirap ay nananatiling may pusong nagmamalasakit. Naisip ni Belle ang taong ito, 5 taon ko siyang pinabayaan. Kinabukasan, 3 dokumento ang sabay-sabay na inihanda ng legal team ng Archipelago Builders. Isang criminal complaint sa Office of the City Prosecutor, isang public complaint sa Office of the Ombudsman, at isang press kit para sa 3 pinakamalaking news network sa bansa. Nang hapon na iyon, sumabog ang balita. Ang CCTV footage ng pananampal ay ipinalabas sa primetime news. Nag-viral ito online. Kinagabihan, nakatanggap ng text si Arturo mula sa kanyang asawa, "Sa bahay muna, ako na nga magulang ko." 1 linggo ang lumipas, inaresto si Arturo Vargas. Habang kinukuhanan ng litrato media, wala siyang masabi. Ang ex ng iyon ang naging headline kinabukasan. Ang redevelopment plan ay sinuspinde. Si Celeste ay isinailalim sa Witness Protection Program. Sa kanilang huling pag-usap, tinanong niya si Belle kung pwede siyang personal na humingi ng tawad kay Elena. Ang pagkikita ay nangyari sa palengke. Nakatayo si Celeste sa harap ng tindahan habang si Elena ay nagahalo ng sabaw. Yumuko si Celeste, hindi makapagsalita. "Umupo ka," sabi ni Elena, at inilapag ang isang mangkok ng bulalo. "Kumain ka. Hindi ka makakapag-isip ng mayos kapag gutom." Muling umiyak si Celeste habang kumakain ng mainit na sabaw. 1 taon ang lumipas. Muling sumapit ang taksibol sa palengke ng Quiapo. 1:30 ngang madaling araw, sumindi ang ilaw sa sulok na tindahan. Walang nagbago. Pareho pa rin ang kaldero, ang kalan, ang sandok. Isa lang ang naiba, hindi na nag-isa si Elena. Sa tabi niya, nakasuot ng apron si Belle, sinusubukang magbalot ng siomay. "Belle, ang kapal niyan, hindi maluluto," sawi ni Elena. "Sinubukan ko naman po," nakangusong sagot ni Belle. Napangiti si Elena. Sa labas, pinapanood sila ni Marco, namumula ang mga mata. Hindi na kailangang magsalita. Sa taong iyon, 2 bagay ang ipinasa ng Konseho ng Lungsod ng Maynila. Isang ordinansa para protektahan ang karapatan ng mamanininda sa mga redevelopment project at isang parangal para kay Elena Reyes bilang natatangging manininda ng Maynila. Nang tanungin siyang reporter kung ano ang sikreto niya, sinabi ni Elena, "Wala naman. Nananatili lang ako sa pwesto ko. Hindi po ba kayo nahirapan?" Tumingin si Elena sa malayo. "Mahirap. Pero hindi ako nag-isa." Kinagabihan, mag-isang bumalik si Elena sa kanyang tindahan. Muli niyang sinindihan ang apoy. Habang kumukulo ang sabaw, bumulong siya, "Pedro, kinaya natin." Isang bulaklak ng sampagwita mula sa labas ang pumasok sa bintana at dumapo sa kanyang apron. Madaling araw, kumalat na naman ang amoy ng bulalo sa buong palengke. Madilim pa, ngunit dahil sa isang ilaw, naging mas mainit ang buong eskinita. Si Elena Reyes ay naroon pa rin, at naroon pa rin siya bukas. Si Lola Elena ay walang kapangyarihan, koneksyon o pera. Ang tanging ginawa niya ay ang manatili sa kanyang pwesto sa loob ng 38 taon. Ngunit iyon na ang lahat. Walang sinuman sa mundong ito ang basta-basta makakapagabagsak sa isang taong hindi sumusuko. Ang pinakamatinding dapat katakutan nga nasa kapangyarihan ay ang sandaling sa tabing taong kanilang inaapi ay tumayo ang isang taong mas malakas pa sa kanila. Iyon ang hindi naintindihan ni Arturo Vargas. At ang mundo palagi ay mas maliit kaysa sa inaakala natin.